Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2716. Nakangiting lumabas si Zhang Ju, nagpapanggap na namamagitan sa hidwaan. Ayos lang Daryl, nandito kami bilang mga panauhin. Bakit ka nakikipagtalo sa isang alagad? Mag-ingat tayo sa ating mga salita. Ang mga mata ni Zhang Ju ay kumislap sa pagtataksil ng iminungkahi niya iyon. Si Harold, ang kanyang nasasakupan, talagang hindi nagkamali. Siya ay nagawang paikutan ng ugnayan sa pagitan ng Ryukyu Gold Altar at Daryl. Gayunpaman, mayroon siya mas mahalagang mga bagay na dapat gawin, kaya naroon siya upang tumigil matapos niyang makuha ang nais niya. Si Harold ay hindi nagkibit-balikat at tumigil sa pagsasalita. Galit na galit si Altar Master Alan, hindi gumawa ng anumang karagdagang mga puna. Bumantong hininga si Diana at dahan-dahang sinabi, Altar Master Alan, ako ang mag-iimbestiga dito sa pamamagitan nito. Inatasan ni Diana ang mga alagad sa tabi niya. Pumunta, maghanda ng mga silid para sa Zhang Ju at Daryl, sila ay malayo na ang narating at kailangan nila ng magandang pahinga. Hindi mapigilan ni Diana na magnakaw ng tingin kay Harold. May hindi kumurap ng nakatitig kay Daryl sa harap ng mga ito. Hindi siya nakikita ng 3 taon at nais na abutin siya neto bilang alagad. Gayunpaman, ito ay hindi maginhawa upang makipag-usap sa kanya noong si Zhang Ju ay nasa paligid. Opo. Sigaw ng ilang alagad, pagkatapos, magalang nilang inanyayahan si Zhang Ju at Harold upang lumabas ng silid. Makalipas ang ilang minuto, nagkaroon ng 2 disipulo. Dinala sina Zhang Ju at Harold sa kwartong pambisita. Sa Holy Saint Sects na pantulong na silid. Pagkaalis ng 2 alagad, si Harold nagmamadaling sinarhan ang pinto at sinabi magalang kay Zhang Ju, Master, ito ay mahuhuli, dapat magpahinga ka ng maaga. Gagawin ko, bantayan ko ang pintuan para sayo. Nang walang anumang mga tagalabas sa paligid, si Harold hindi na tinawag ang kanyang sarili na Daryl. Huminga ng malalim si Zhang Ju at nagawang hindi nagmamadali upang magpahinga, ngunit nakasimangot nang may naisip siya. Pakiramdam ko na may mali tungkol sa araw na ito. Ako dumating kasama ang Elysium Gate Secta Master at gayunpaman si Chang'e ay ganoon walang pakialam sa akin. Makikita lang niya ako bukas ng umaga. Sumimangot si Zhang Ju. Ang dami niyang inisip tungkol dito, mas hinala siya. Malalim ang iniisip niya at mahusay sa pagguhit ng diskarte. Kahit na ginawa niya hindi nakikita si Chang'e ng kanyang sariling mga mata, kanya instinct sinabi sa kanya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng mga ito. Pinag-isipan ito ni Harold at sinabi maingat, marahil siguro Empress pagod na si Chang'e at kailangan niyang magpahinga. Umiling si Zhang Ju at pinaikit ng bahagya ang mga mata. Hindi. Basta ngayon, sinabi ni Tina na mula sa Golden Altar na may isang lalaki na pinangalanan Sandhurst, na nagangkin na Daryl tagasunod at dumating upang makita si Chang'e. Sa kaso iyon, kung nakilala ng lalaking iyon si Chang'e, siya tiyak na may sasabihin sa kanya. Sa kaso yan, may katuturan yun. Tinatalikod ako ni Chang'e. Natigilan si Harold at nakasimangot. Ito hindi maaaring maging. Tapos, bakit hindi galing si Donna ang Celestial Wood Altar ay inilantad ang aming kasinungalingan. Nakatingin sa kanya ngayon lang, naramdaman kong siya ay sadyang nagtatago ng isang bagay. Si Zhang Ju ay medyo nalito rin. Ang sagot ay nakasalalay sa lalaking iyon, Sandhurst. Ang mga mata ni Zhang Ju ay kumislap habang mayroon siyang ideya. Puntahan mo dito si Tina. Nakita ni Tina si Sandhurst at kaya niya kumuha ng ilang impormasyon sa kanya. Tumango si Harold, lumabas ng pinto, at tinanong ang nagpapatrulyang alagad na anyayahan si Tina. Pagkatapos, nagtago si Harold sa likod ng isang kurtina sa silid ng sumenya si Zhang Ju. Sa kung tutuusin, ang pagkakakilanlan ni Harold ay si Daryl. At si Daryl ay may mga hinaing sa Ryukyu Gold Altar, kaya natural, siya hindi dapat makipagkita kay Tina. Di nagtagal, dumating si Tina. Sa sanda, ling siya pumasok sa silid, mapagpakumbabang sinabi ni Tina sa Zhang Ju, Zhang Ju, hindi ko alam bakit ako hiniling na lumapit. Ano ba ang bagay? Nakita ni Tina si Zhang Ju bilang isang tao na naging sikat sa libu-libong taon.
Siya ay isang makabuluhang figure sa mundo at siya ay maingat sa paligid. Siyang umiti ng bahagya si Zhang Ju pagkatapos napansin ang itsura ni Tina. Huwag magpanik, gusto ko lang sanang tanungin may kung ano kanina. Sinabi mo yun dinala ni Donna ang isang tao upang makita si Empress Chang'e. Kabanata 2717. Oo, tumanggo si Tina, hindi na napigilan galit niya. Siguro nagsinungaling ang taong iyon. Inangkin niya na siya ay tagasunod ni Daryl. Galit na galit siya noong siya ay nagpaalala na si Sandhurst ang gumawa sa kanya humingi ng paumanhin kay Donna matapos siyang iligtas. Nakahinga ng maluwag si Zhang Ju, umupo sa mesa, at dahan daw ang uminom ng isang tasa ng dahan daw ang tsaa. Ano ang hitsura ni Sandhurst gusto maaari mo bang sabihin sa akin? Habang naalala niya ang insidente kanina, hindi nag-atubiling ipaliwanag ito ni Tina Zhang Ju. Sa huli, si Tina ay hindi mas matagal na pigilan ang nagngangalit na galit na ramdaman niya sa loob. May 3 galos sa mukha ang lalaking iyon at nakadami tulad ng isang pulubi. Tumingin siya nakasusuklam. Ano Zhang Ju ay nagulat at tumayo bigla, ang kanyang mga mata ay kumikinang. 3 galos sa mukha di ba Daryl? Akala ko siya na ang tagasunod ni Daryl, ngunit hindi ko inaasahan na si Daryl mismo. Paghuhusga mula sa sitwasyon, malamang siya na nakilala si Chang'e at maaaring nagtatago sa kwarto ni Chang'e. Hindi nakakagulat na tumanggi si Chang'e na makita ako halatang sinubukan niyang antalahin ang pagkita sa akin. Ang ekspresyon ni Zhang Ju ay nagbago habang siya naisip ang tungkol sa mga posibilidad. Nagsimulang umusbong ang mga kaisipan na nagbabanta. Nagulat si Tina nang makita si Zhang Ju. Ekspresyon Zhang Ju, ano ang mali kasama ka? Zhang Ju ay tumingin ay hilakbot. Huminga siya isang buntong hininga, pagkatapos, isang mabait na ngiti lumitaw sa mukha niya. Wala iyon, si Zhang Ju ay kailangang mag-isip ng mabilis at nagpatuloy, wala ito, talaga. Alam ko si Sandhurst ay isang espiya mula sa Raksasa tribo. Siya ay lumitaw kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Matapos niyang malaman iyon si Sandhurst ay si Daryl at siya iyon malamang ay nagtatago sa silid ni Chang'e. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang mahuli siya isang especially iya mula sa tribo ng Raksasa. Tina nanginginig, nagulat sa impormasyon. Anong gagawin natin? Ngumiti ng bahagya si Zhang Ju. Huwag nagulat, mayroon akong paraan upang harapin ito. Mangyaring magpadala ng mensahe kay Empress Chang'e at sabihin sa kanya na may isang tao na humihiling na salubungin siya sa paanan ng bundok. Narito ang isang token, basta iwanan mo ang natitira sa akin. Sa pamamagitan nito, naglabas si Zhang Ju ng kaunti sutlan na bag mula sa kanyang katawan at iniabot kay Tina. Inabot ni Tina ang kumuha nito at tumanggo. Pagkatapos, kumuha pa si Zhang Ju ng isa pa bote ng table tas at ngumiti. Speaking of, Sandhurst ay may ilang mga koneksyon sa akin, kaya umaasa ako sa iyo. Huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, wala akong sasabihin kahit kanino. Tumanggo si Tina sa tuwa. Nakita niya na ang bote na ito ay isang uri ng bihirang elixir pills. Sa mga tabletang iyon, siya ang larangan ng paglilinang ay mapapabuti. Ay marami. Wala nang sinabi si Zhang Ju at kumaway sa kanyang kamay upang paalisin si Tina. Si Harold, na nagtatago sa likuran nang lumabas ang kurtina, nakatingin ang mukha hindi maipaliwanag na kinakabahan. Master, nakakagulat si Daryl mabilis. Siya ay isang hakbang sa unahan sa amin at napunta sa Santo sekta. Nakilala pa nga niya si Chang'e. Si Harold ay kalmado sa ibabaw, ngunit siya sobrang kinakabahan sa loob. Ang lakas ni Daryl ay hindi moari. Nag-alala si Harold na baka pakinggan ni Daryl ang kanilang mga pag-uusap habang nagtatago sa loob ng silid ni Chang'e nang humiling si Zhang Ju na makita siya kanina. Nang siyempre, nagpapanik siya. Sumimangot si Zhang Ju at saka kumuha ng malalim na hininga at malamig na sinabi, bakit kinakabahan ka? Tinanong ko na kay Tina ipagkalat ang salita. Iguhit ko si Daryl malapit na, hintayin mo lang ang mga tagubilin ko. Matapos mong makuha ang aking senadoryas, pumunta ka diretso sa kinaroroonan ni Chang'e at agawin mo siya. Ano naramdaman ni Harold na lumambot ang kanyang mga binti at halos madapa siya sa lupa. Gusto ng aking Panginoon na agawin ko si Chang'e. Grabe iyan. Naisip niya. Kabanata 2718. Nagsimulang mag-stammer si Harold nang maramdaman niya isang lumalaking pag-igting. Master, ang emperador na si Chang'e ay malakas. Paano ako kalaban niya?
Nang tanungin ni Zhang Ju si Harold na magpanggap na si Daryl, nais ni Harold tumanggi at ang gawain sa oras na ito ay upang agawin si Chang'e. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Harold ang kanyang pagbawas ng utak na pansin na kinakabahan si Harold, si Zhang Ju ngumiti ng tiwala. Huwag kang magpanik. Ang kapangyarihan ni Empress Chang'e ay hindi bilang nakakatakot sa iniisip mo. Maging sigurado ka lang at gawin mo. Sa nasabing iyon, si Zhang Ju ay kumuha ng isang tableta at ibinigay kay Harold. Ito ay isang Affix Immortal Pill, na pinuko. Maaari ka nitong payagan doble ang lakas mo sa loob ng isang oras. Nag-isip si Zhang Ju, kahit na siya hindi nakita si Chang'e ngayon lang, siya napagtanto sa pamamagitan ng kanyang tinig na siya ay galit sa pagsasanay, at siya ay napakamahina. Ang lakas ni Harold ay isang 5-5 lamang Martial Emperor, ngunit pagkatapos ng pagkuha ng makakabit ang Immortal Pill, nakikipag-usap sa ang mahinang Chang'e ay hindi magiging isang problema sa lahat. Kinuha ni Harold ang Affix Immortal Pill at huminga ng malalim. Master, huwag mag-alala, tiyak na mabubuhay ako sa iyo reputasyon. Upang maging matapat, nais ni Harold na tumanggi, ngunit wala siyang pagpipilian sa huli. Tumango si Zhang Ju, hintayin mo ang signal ko ngayon. Pagkatapos, nawala siya sa gabi. Samantala, nakaupo si Daryl sa silid ni Chang'e, binibigyang pansin ang galaw sa labas. Si Chang'e ay nagsusuot ng mahabang palda, nakatingin kaakit-akit nang salubungin niya ang tingin ni Daryl, may bahid ng hiya at inis. Sa oras na ito, kinagat ni Chang'e ang kanyang labi mahigpit. Daryl, don't you dare say a balita tungkol sa kung anong nangyari sa pagitan namin, papatayin kita kung gagawin mo. 3 taon na ang nakalilipas, pagkamatay ng Emperor Hou Yi, si Chang'e ay nasa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Pinili niyang manatili sa Holy Saint Sect at inialay ang sarili sa paglilinang sa pag-iisa, ngunit sa kanya katatakutan, siya ay naiinis ni Daryl sa banal na sekta ng santo. Si Daryl ay matalino, paano siya posibleng hindi alam ang naramdaman ni Chang'e? Siya'y ngumiti mapait, ayoko na mangyari rin. Ang lahat ng ito nangyari kaya bigla at nasa psychotic kapahinga. Sa ibang paraan, naisave kita. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay naglalakbay at pababa si Chang'e. Si Chang'e talaga karapat-dapat na tawaging isang engkanto. Ang kanyang kagandahan at figure ay walang kapantay sa mundo. Natatakot ako na kay Dao Chan lang maihahambing sa kanya. Galit na galit si Chang'e na ang labi ay halos dumudugo mula sa kanya, matigas na kakagat. Ikaw, bastard! Sinamantala niya ako at gayunpaman siya ay tumingin sa lahat ng unapologetic. Tuwing naiisip ni Chang'e ang sarili nakikipagtalik kay Daryl, naghihirap siya. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na nangyari ito. Nakalulungkot pa ang kapaligiran, medyo kakaiba sa kwarto. Daryl, gusto kong manampaka na sa iyo, wala akong sasabihin tungkol sa araw na ito. Sabi ni Chang'e, namula ang mukha niya. Okay, wala akong sasabihin. Tumango si Daryl at akma na siya asar ni Chang'e. Gayunpaman, isang balisa ng boses bigla galing sa labas. Empress Chang'e, si Tina pala yun. Pinakinggan ni Tina ang sinabi ni Zhang Ju at nagpunta upang iparating ang mensahe sa Chang'e. Bagaman hindi alam ni Tina kung ano ang pinag-uusapan ni Zhang Ju, siya ay natutuwa na mabigyan ng isang bote ng mga table tasks sa pagbutihin ang kanyang lakas. Wala siyang pakialam upang malaman ang higit pa tungkol sa Zhang Ju's plano pagkatapos nito. Naging mabait si Daryl matapos niyang marinig ang boses ni Tina at sumimangot siya. Bakit itong babae na naman ito? Sumuko si Chang'e at medyo nagpapanik siya. Hindi nila alam na si Daryl pala nagtatago sa kwarto ko, di ba? Pinakalma niya ang sarili at sinabi marahan sa pintuan, ano ang bagay, nasa kama ako. Mag-usap tayo bukas. Huminga si Tina ng mahabang buntong hininga at tumayo sa labas ng pintuan. Empress Chang'e, may humiling na salubungin ka sa labas ng gate ng bundok. Narito ang isang token para sa iyo. Sinabi sa akin na malalaman mo kung ano nangyayari pagkatapos mong tingnan ito. Pagkatapos, inilagay ni Tina ang maliit na sutla na lagayan, ibinigay siya ni Zhang Ju sa may pintuan at umalis. Sa sandaling lumingon si Tina at umalis, naramdaman niya ang labis na kaligayahan. Ginawa niya kung ano ang hiniling sa kanya ni Zhang Ju. Kaya niya hindi maghintay na bumalik sa kanyang silid at kunin ang tableta upang mapabuti ang kanyang lakas. Kabanata 2719.
Token tumingin sina Chang'e at Daryl bawat isa pagkatapos umalis ni Tina. Makalipas ang ilang segundo, nang si Chang'e sigurado akong wala na si Tina, sinabi niya kay Daryl na magtago bago magbukas ang pinto at dinampot ang sutla na lagayan. Binuksan ni Chang'e ang lagayan pagkatapos pagsara ng pinto nang makalapit si Daryl nagtataka. Nabigla siya at nanggigil nang makita ang nilalaman ng lagayan. Sa loob ng supot ay isang macelan na badge ng baywang. Ito ay isang bihirang puting jade na may mga dragon, isang phoenix at matagumpay na mga larawang inukit. Gayun din, ang Yvette ay nakasulat sa likuran o magkasya hindi ba ito ang badge ng baywang ni Yvette na isip ni Daryl bigla na lang naging excited si Daryl. Si Yvette ay dating bagong daigdig prinsesa at bahagi ng bagong daigdig royals. Siya ay isang pambihirang tao at bawat piraso ng kanyang natatanging mga accessories. Ang baywang niya ang badge ay tiyak na isa sa kanila. Si Yvette ba ay nasa banal na sekta ng santo nagulat si Daryl na iniisip lang ito. Pupunta ako at tingnan, sabi niya sa Chang'e. Dali-daling lumabas si Daryl at nagmamadali patungo sa pasukan ng bundok gate. Nabanggit ni Tina na ang bisita nasa labas lang ng gate ng bundok. Pagkalabas niya ng gate, napansin niya isang taong tahimik na nakatayo sa mga bato ay bumababa sa bundok. Madilim at hindi niya makita kung sino ito ng malinaw. Wala siyang oras upang mag-isip ng sobra tungkol dito at binilisan ang bilis niya. Kapag siya ay higit sa 10 talampakan ng layo, may napansin bigla si Daryl na may mali. Hindi yon ang likod ni Yvette. Ang figure, na nakatayong naghihintay, narinig ang tunog ng yabag at dahan-dahan tumalikod na Daryl, anong sorpresa? Ito ay si Zhang Ju. Nang hilahin ni Zhang Ju ang isang trick sa Carter pamilya at nakuha ang mga ito kinuha lahat ng mga gamit nila sa kanila. Matapos makumpirma na si Daryl ay si Sandhurst, kinuha ni Zhang Ju ang mga aksesori ni Yvette upang akitin siya sa banal na sekta ng santo. Ikaw pala paano mo nalaman na ako ay nasa Chang'e room nagulat si Daryl as cold niyang sinabi. Malamig na ngumiti si Zhang Ju, ang kanyang mga mata ipinapakita ang kanyang paghamak. Daryl, ikaw ba isipin maaari kang magsinungaling sa akin sa pamamagitan lamang ng pagtatago ang iyong pagkakakilanlan at paggamit ng Sandhurst bilang ang iyong sagisag ng pangalan? Ang swerte mo naman na tumakbo palayo sa Green Cloud Sect dati pa hindi ka na magiging swerte. Isuko mo ang iyong sarili. Boss, si Zhang Ju ay bumaril ng isang nakakatakot na aura at ang nakapalibot na hangin ay dumating at huminto ka. Sa sumunod na segundo, dahan-dahang itinaas ni Zhang Ju ang kanyang kanang kamay at hinampas si Daryl may atake. Palad nagulat si Daryl nang siya naramdaman ang makapangyarihang aura ni Zhang Ju. Wala siyang oras upang maiwasan ang atake at maaari lamang ipatawag ang kanyang panloob na enerhiya upang pigilan ang atake. Bang! Ang dalawang palad ay nagbanggaan, na nagpapadala ng pareho kay Daryl at Zhang Ju bumalik ng 12 ng mga hakbang pinigilan ni Daryl, ang sarili at nakasimangot na bilang naisip niya sa sarili kung paano lahat ay kakaiba. Dahil alam ni Zhang Ju na siya iyon nagtatago sa silid ni Chang'e, kaya niya ilantad lamang si Daryl sa mga tao ng banal na sekta ng santo. Bakit si Zhang Ju ilabas mo siya whoosh? Nakasimangot lang si Daryl, nakita niya tinaas ni Zhang Ju ang kanyang kamay upang mag-set ng fireworks. Iyon ang hudyat ni Zhang Ju kay Harold. Si Harold ay magtatago ng kanyang sarili bilang isang peking Daryl at pumasok sa patio upang agawin si Chang'e sa sandaling siya nakuha ang signal. Pagkatapos, tumingin si Zhang Ju kay Daryl kasama isang kakatwang ngiti. Daryl, nakakausyoso ka ba tungkol sa kung bakit kita inilabas dito ng mag-isa? Ang tagasunod ko ay naruroon, nagpapanggap na ikaw at pupunta agawin si Chang'e. Hahaha. Ang buong Holy Saint Sect at pantay malalaman ng buong mundo na ikaw, isang taong tila mabait at matuwid, talagang mas asama at may pagnanasa kilala ka bilang isang tao na hinahangad sa kagandahan at kilos ni Chang'e, madaliin tingnan natin kung ikaw pa rin ang kagalang-galang at kahanga-hanga na bayani sa The Nine Continent. Nagulat si Daryl nang marinig si Zhang Ju agad na namula ng dugo ang kanyang mga mata. Si Zhang Ju ay labis na kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Wala siyang pag-aalinlangan pagsasakatuparan ng gayong masama at mibos yung plano. Kabanata 2720. Whoosh! Walang pag-aalangan, bumalik si Daryl sa ang looban kaagad. Hindi mahalaga kung ano, ang peking Daryl ay maaari hindi magtagumpay sa pag-agaw kay Chang'e. Ang taong iyon ay tagasunod ni Zhang Ju at kung mahuli niya si Chang'e,
baka gawin niya isang bagay na wala sa linya. Higit sa lahat, mag-iisip ang mga tao si Daryl ay nagkasala ng anuman ang peking si Daryl naman. Iniisip mo bang bumalik gawin sa tingin mo kaya mo pangutya ni Zhang Ju? Pinilit niya ang kanyang panloob na lakas at tumakbo ng mas mabilis ng isang kidlat upang harangin si Daryl ang hangin. Pinagpanggap niya si Harold ng isang peking Daryl para lang masira ang reputasyon ni Daryl at ang plano nagpunta maayos. Hindi niya hinayaan si Daryl sirain ang kanyang plano. Ang mata ni Daryl ay labis pula sa galit nang makita niya si Zhang Ju huminto sa harapan niya. Sumabog ang kanyang galit at siya sumigaw, "Zhang Ju, kahit na ano dinala ka dito sa Holy Saint Sect ngayon, hinding-hindi kita hahayaan na magtagumpay ka." O talaga mukhang mayabang si Zhang Ju bilang naging malamig ang titig niya. "You're too tiwala. Ano sa palagay mo ang makakaya mo mag-isa ka lang? Kahit hindi kita mapapatay ngayon, sisiguraduhin kong naiinis ka ang siyam na kontinente." "Boss!" Ang isang nakakatakot na aura ay kinunan mula kay Zhang Ju na tahimik ang katawan at ang hangin agad basag. Isang nakasisilaw na sandata ang lumitaw sa kamay ni Zhang Ju matapos ang isang malakas na tunog. Iyon ay Skybreaking Axe. Mula nang makuha ang Skybreaking Axe, ang kanyang lakas ay napabuti ng mga paglundag at hangganan, at nakakuha siya ng bago mga pananaw mula sa lakas ng palakol. Sa sandaling iguhit ang palakol, bumaba ang temperatura. Tulog. Kinakabahan si Daryl ang laway na kinakabahan nang maramdaman niya ang nakakakilabot na kapangyarihan ng Skybreaking Axe. Nag-iisa lamang si Zhang Ju sapat na, kaysa ng Skybreaking Axe, magiging walang kapantay siya. Siya naisip di nagtagal, huminahon si Daryl at sinabi coldly, "Hindi pa rin natin alam kung sino ang mabuhay o mamatay ngayon." Pagkatapos, ipinatawag niya ang kanyang langit halberd. Sinisingil ng isang malakas espiritu ng pakikipaglaban, sumikat si Daryl sa langit at nakipaglaban kay Zhang Ju na nang mabagsik. Samantala, bumalik sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok sa maliit na patio kung saan nakatira si Chang'er, ang madilim na langit ay tila mapayapa. Ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo ay saan man sa mga pangkat, nagpapatrolya pabalik at paikat sa looban. Ang lugar ay nababantayan. Swoosh! Mabilis na nagmula ang isang madilim na anino mula sa distansya at lumapit sa pinto sa maliit na patio. Ang kanyang mga mataglim may lamig at tuso sa madilim si Harold iyon. Hindi siya tiwala sa pakikipag-usap ang ipinagbabawal na lupain ng santo-santo sekta sa kalagitnaan ng gabi upang agawin si Chang'er. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang utos ni Zhang Ju ay pangwakas. "May anino. Sino yan? How dare you trespass sa ipinagbabawal na lupain ng Santo Saint Sect?" Pagpasok pa lang ni Harold sa maliit na patio, isang pangkat ng pagpapatrolya ang mga alagad ay dumating at kaagad namataan si Harold. Biglang, may kaguluhan pagkatapos, ang mga alagad na sumugod sa suriin ng lumabag ay natigilan upang matuklasan kung sino ito ay. "Di ba yan si Daryl? Ano ang ginagawa niya dito sa kalagitnaan ng gabi?" sila nagtaka. Si Harold ay lumitaw bilang peking Daryl at walang nakita ang mga alagad. Mali talaga. Sinubukan ni Harold na pakalmayan ang sarili at casual na sinabi sa mga alagad pagtatanong sa kanya, "Hoy, senior mga kapatid. Tatalakayin ko isang bagay kasama ang emperador, kayong lahat maaaring pumunta." Nagpalitan ng gulong tingin ang mga alagad. Kabanata 2721. Di nagtagal, may nag-react at sinabi hindi pumapayag, "Daryl, dumating ka kasama si Zhang Ju kanina upang makita ang Empress, at sinabi niya sa inyong pareho bumalik ka bukas ng umaga." "Tama iyan. Bilasan mo at umalis ka. Huwag mong istorbohin ang Empress. Umalis ka agad sa bawal na lugar na ito. Kung hindi man, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos." Akala ng mga alagad na iyon ay si Daryl medyo krudo at pantal, ngunit siya ay isang miyembro ng Holy Saint Sect, kaya't nagpasya silang bigyan siya ng pagkakataon. Napangisi si Harold sa sarili. Hindi siya nababagabag ng mga banta na iyon, sinuot niya ang nagbabantang mukha at sinabi malamig, "Palagi kong nagagawa kahit anong gusto ko. Makikita ko ang Empress ngayong gabi. Kung sino man ang maglakas loob, pigilan mo ako na ilalagay mo sa peligro ang iyong sarili." Pagkatapos, tumingin sa paligid niya si Harold, at lalong naging mayabang ang kanyang tono. "Nasa loob na ako isang magandang kalagayan, kaya pinakamahusay kung makakakuha ka dali dito. Kung hindi man, gagawin ko main kayong lahat, isa-isa."
Puno ng mata ni Harold paghamak, siya ay labis na mayabang. Sinabi ni Zhang Ju kay Harold na huwag mag-alala tungkol sa sinumang nang agaw kay Chang'er. Gayunpaman, nais ni Harold lumikha ng higit pang mga problema para sa Daryl, kaya siya kumilos bilang mayabang hanggat maaari. Wow! Ang lahat ng mga alagad ng banal na sekta ng santo ay sumabog, ang yabang ni Daryl. Kami naman sinubukan na maging mabuti sa kanya dahil siya ay isang banal disipulo ng Saint Sect, ngunit hindi niya ginawa pahalagahan ito sa lahat. Ano ang natigil? Ano ang nagpalawala sa lahat? Higit pa, ang kayabangan ni Daryl. Nais niya hamunin ang lahat sa isang away. Daryl, naisip mo na baka hihinatnan ano pa ang masasabi natin sa kanya nang sumali siya sa Holy Saint Sect, siya itinago ang kanyang pagkatao. Siya talaga isang tusong banta. Oo, marahil ay mayroon siyang isang bagay ang manggas niya nang bumisita siya sa Empress. Lumapit ang mga alagad na iyon at inikutan si Harold. Hindi mo alam ang mas mabuti. Dahil ikaw gusto mong mamatay, hayaan mo akong tulungan ka. Tamad na tamad si Harold para magsayang ng oras kalokohan, tinaas niya ang kamay niya at sumugod sa dalawang pinakamalapit na disipulo sa kanya at nagpadala ng dalawang pag-atake ng palad. Bumang dalawang alagad ay walang oras upang makapagreaksyon bago sumabog ang dugo. Sila tili habang lumilipad sila paatras mula ang epekto, hindi na sila humihinga nang mapunta sila sa lupa. Ang iba pang mga disipulo ng banal na sekta ng Santo hingal. Baliw na si Daryl. Paano siya magpaputok isang shot sa amin at pinatay din niya ang isang tao? Wala sa mga alagad na iyon ang nakakaalam na ito ay hindi ang totoong Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay hindi maawi nang umatake sila. Mabilis. Tumawag para sa suporta. Sabay tayo. Pagkatapos ng ilang segundo, ang banal na santo galit na paungol ng mga alagad ng sekta sumugod kay Harold, habang sumisigaw sila para sa suporta. Wow, sa isang iglap lang ng mata, ang iba pa narinig ng mga alagad na nagpapatrolya ang ingay at lumabas upang tulungan sila. Mayroong daan-daang katao. Masalimuot na pamitik ang mga mata ni Harold. Ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang puso na pukaw. Ibinigay ni Zhang Ju kay Harold ang Affix Immortal Pill at sinabi sa kanya na maaari niyang doblehin ang kanyang lakas. Pagkatapos kinuha niya ang tableta. Akala ni Harold maaaring subukan ang kanyang mga kasanayan sa mga banal na santo, mga alagad ng sekta. Kahit na pumatay siya ng isang tao, ang banal sisihin ni Saint Sect si Daryl, walang sinuman malalaman na siya si Harold. Nasa sabik si Harold, at malamig niyang sinabi, gaano ka manggahas na bangkos ng mga mahihinang bata, awayin mo ako pumunta sa impyerno. Boss! Itinaas ni Harold ang kanyang mga kamay, at ang panloob na enerhiya surged frantically sa ang kanyang larangan ng enerhiya. Ang nakapaligid na hangin agad na napangit bilang isang alon ng nakakakilabot na hininga ng aura na tumagos. Tinaas ni Harold ang kanyang kamay, at 8 dragon shadows whizzed out kaagad. Ang pamamaraan ay tinawag na makalangit 8 dragon's palm na mayroon si Harold nilinang. Ito ay halos kapareho sa pag-akyat ni Daryl ng 9 mga dragon, maliban sa nawawala nito dragon. Ito ay tiyak na dahil doon pamamaraan na ginawa ni Zhang Ju kay Harold magkaila bilang Daryl. Ang lahat ng mga alagad ng banal na sekta ng santo ay umiling sa takot, napakalakas na lakas. Sa katunayan, siya ay karapat-dapat bilang sekta ng Elysium Gate Master Boom. Bago ang mga alagad ng banal na sekta ng santo maaaring tumugon, ang 8 mga anino ng dragon sinisingil sa mga alagad na may nakakakilabot na kapangyarihan. Sa ilang segundo lamang, ang mga disipulo ng banal na sekta na iyon ay sumigaw. Kabanata 2722. Tumigil ka na. Biglang, isang boses ang umalangaw-ngaw bago bumukas ang pinto sa maliit na looban. Ang payat na figure ay lumakad ng dahan-dahan, siya maganda ang mukha parang nagyelo. Si Chang'er pala. Pagkaalis ni Daryl, naramdaman iyon ni Chang'er may isang bagay na mali, at ginawa niya ito magkaroon ng mood magpahinga. Paano kaya Chang'er hindi magagalit kapag ang tao na nagpanggap na si Daryl ay mayroon lantarang napunta sa kanya at nasugatan, kaya maraming alagad ng Holy Saint Sect? Napakatapang mo. Tumingin si Chang'er, galit na sigaw ni Harold. Kasabay nito, nagalit si Chang'er nang makita niya ang maraming banal na sekta ng santo mga alagad sa paligid ng maliit na patio, masakit na daing sa mga pool ng dugo. Empress Chang'er. Nagulo si Harold nang makita niya si Chang'er, ngunit ang mga tagubili ni Zhang Ju agad na pinaglakas siya ng loob.
Sinabi niya nang nakangiti, humihingi ako ng pasensya na binisita ka kaya gabi na, ngunit may isang bagay talagang mahalaga, at kailangan ko talaga ng yacht o sumama ka sa akin. Napatingin si Harold kay Chang'er, ang kagandahan niya, huminga siya. Napakaganda niya, napakaganda. Iyon ba si Empress Chang'er? Para siyang isang engkanto. Narinig ni Harold ang tungkol kay Chang'er para sa matagal na, ngunit hindi pa niya nakita siya sa tao. Hindi niya nakita si Chang'er sa kanyang huling pagbisita kay Zhang Ju. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya si Chang'er, at humanga siya sa kanya. Walang kapantay na kagandahan. Hindi lang inisip ni Harold si Chang'er ay maganda, ngunit siya ay din hindi mailalarawan ang kaakit-akit at sexing. Ang makapangyarihang aura mula sa kanyang katawan ay partikular na kahanga-hanga. Kahit sinong lalaki ay mahulog para sa kanya sa unang tingin. Umalis kasama ka, nakasimangot si Chang'er. Pagkatapos nito, naramdaman niya ang kay Harold malambing na titig, at nagalit siya. Sinabi niya, "Oh sige, gupitan. Ikaw hindi si Daryl." Nagulat si Chang'er nang siya tumingin sa mukha ni Harold. Saan nakakita si Zhang Ju ng isang tao na kamukhang kamukha ni Daryl 3 taong nakalipas? Kung hindi ako sinabihan ni Daryl ng maaga, ako sana ay naloko niya. Ano, ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo na nagbabantay? Gulat na gulat nang marinig si Chang'er. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa komplikadong kinang nang tumingin sila kay Harold. Hindi ba yun si Daryl? Nagpanik si Harold. Empress Chang'er nakita sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan at alam na siya ay isang huwad, na gumawa mga bagay na komplikado. Ang sumunod na segundo, binago ni Harold ang kanyang saloobin at nagkaroon ng ideya. Ngumiti siya kay Chang'er at sinabing, "Oo, tama ka, hindi ako kapareho ni Daryl. 3 taon na ang nakakalipas, nagawa ko ang maraming bagay para sa Siyam na Mainland, ngunit ano ang ginawa ko kapalit mo? Sa aking lakas, maaari akong maging Siyam Supreme ng Supreme, ngunit, ang ilang mga puwersa sa paglilinang sa mundo ay hindi pa rin ako igalang kahit na ikaw, Empress Chang'er, isipin na ako ay isang payaso. Sasabihin ko sa iyo, dadalhin kita ngayon at magtungo sa palasyo ng North Mona, umakyat ang trono at ipahayag ang aking sarili bilang bagong emperor. Ikaw ang magiging emperador ko. Bilang ikaw ay akin, sino ang Daryl o Daijin mo ako?" Ang ekspresyon ni Harold ay katulad niya na baliw, isang lalaking lasing kapangyarihan, wala siyang ibang pagpipilian. Mula noong alam ni Chang'er na siya ay peking Daryl, siya maaari ring sumama sa daloy at hindi mapigilan. Ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo ay galit na galit, akala nila mayroon si Daryl baliw na matapos nilang marinig ang mga salita ni Harold. Nag-isip ang mga alagad ng banal na sekta ng sekta Daryl ay dumaan sa isang makabuluhang magbago ang ugali pagkatapos ng ilan mahirap na oras. Wala silang ideya na ang tao ay hindi si Daryl. Walang hiya. Nang inig si Chang'er sa galit, siya ay nasa isang pagkawala para sa mga salita. Ang taong ito ay napakatuso na sinubukan niya na gamitin ako upang masakop ang kanyang pagkatao. Hindi nag-abala si Chang'er na magsalita kalokohan sa kanya. Sumigaw siya, "Paano maglakas loob na dishonor mo ako? Mayroon kang kamatayan wish. Kung hindi ka papatayin ngayon, hindi ako si Empress Chang'er." Chang'er hindi matanggap ang ugali ni Harold. Hindi lamang siya nagpanggap na si Daryl, ngunit sinamantala din niya si Chang'er. Basag. Isang tibak ang lumitaw sa kamay ni Chang'er, sinabayan ng isang malutong na tunog. Kabanata 2723. Ang tibak ay may isang maliwanag na ningning. Ang talam ay halos 1 metro ang haba, at ito ay kuminang ng maliwanag tulad ng mga bituin at buwan. Iyon ang sandata ni Chang'er, ang Star at Moon Sword. Ito ay isang bihirang sandata, at ang kalidad nito ay nasa itaas ng kategoryang lila. Naihambing pa ito sa isang grand weapon. Boss! Sa sandaling iguhit niya ang espada, ang espiritual na lakas ng langit at lupa ay nagtagpo. Si Chang'er ay hindi nag-atubiling na ihatid niya ang isang saksak kay Harold ng kaaya-aya. Inatake siya ng matindi at pilit na gamit ang kanyang espada. Galit na galit siya. Siya ay nakarelasyon kasama si Daryl, kaya pinukaw siya ng peking Daryl. Paano niya maaaring tiisin ang emosyonal kaguluhan? Ang paligid ng hangin ay nagbaluktot saan man lumipas ang longsword. Damn it! Kinilabutan si Harold nang maramdaman niya ang lakas mula sa espada. Agad siyang umatras walang pag-aalinlangan. Akala niya ay lilito siyang malungkot,
ngunit napansin ni Harold na kaya niya ito madaling iwasan ang atake sa espada. Matapos niyang kunin ang Affix Immortal Pill, ang kanyang panloob na lakas at bilis ng reaksyon ay makabuluhang napabuti. Tumawa ang lalaki. Ang Affix Immortal Pill ay kahanga-hanga. Empress, ang iyong karangalan at destino ang maging babae ko. Bakit hindi mo madaling ngumiti? Si Harold, ang kanyang kumpiyansa at aura ay lumago. Pagkatapos, sumugod siya at binati ang atake ni Chang'e. Matindi ang laban ng dalawa sa kalagitnaan ng hangin. Ang eksena ay isang kapistahan sa mata para sa maraming disipulo ng banal na sekta ng sekta. Si Chang'e ay tulad ng isang engkanto sa mortal na mundo. Kahit na nagtago siya upang malinang ang santo-santo sekta, ang mga alagad ay halos hindi na nakita siya. Nang lumaban sina Chang'e at Harold sa kalagitnaan ng hangin, siya kaakit-akit na kurba ang naglum at banihag ang mga disipulo ng banal na sekta ng sekta. Ang mabait na figure ni Chang'e ay pare-pareho habang nakikipaglaban kay Harold. Lumitaw siya na may kumpiyansa sa simula, ngunit unti-unting, medyo naging balisa siya. Pakiramdam ni Chang'e ay para siyang nasa psychotic break tulad ng dati. Kahit na sinagip ni Daryl siya, medyo mahina pa siya at hindi may pagsasagawa ang kanyang totoong potensyal. Kasabay nito, nagulat si Chang'e sa peking Daryl. Anong nangyari? Malinaw na peke si Daryl na iyon, ngunit paano siya napakalakas? Parang hindi siya nahigit na naiiba mula sa totoong Daryl. Walang ideya si Chang'e na kinuha ni Harold ang Affix Immortal Pill ni Zhang Ju, na magpapaliwanag kung bakit ang kanyang lakas ay damnable. Si Harold ay isang antas limang martial emperor, ngunit pagkatapos niyang kunin ang Affix Immortal Pill, ang kanyang lakas ay lumago malapit sa huling yugto ng antas ng langit na pag-akyat. Tumawa si Harold. Napansin niyang medyo nabulabog si Chang'e, kaya tinaas niya ang kamay niya at hinampos ito kay Chang'e. Hindi mapigilan ni Chang'e ang mabilis na atake sa palad. Nagagamit lamang niya ang kanyang panloob na enerhiya sa batiin at labanan ng atake. Boom! Ang dalawang palad ay nagbanggaan, at may isang mapurol na alon ng panginginig ng boses. Umatras si Chang'e ng maraming mga hakbang paatras habang ang galit at kawalan ng gana ay nakasulat sa kanyang magandang mukha. Pagkatapos, si Harold ay sumugod pasulong, mabilis na itinaas ang kanyang kamay, at tinapik ng 2 beses sa mga akupong si Chang'e. Nanigas ang katawan ni Chang'e kaya niya hindi move. Empress, humihingi ako ng paumanhin para doon. Tumawa ng malakas si Harold, kinuha ang up Chang'e, at nakazoom sa malayo ng walang pag-aalangan. Sinabi sa kanya ni Zhang Ju na ang epekto ng Affix Immortal Pill ay maaari lamang tumagal ng 1 oras. Gumamit na siya higit sa kalahating oras, kaya't hindi na siya maaaring manatili ng mas matagal, kailangan niyang mabilis na pumunta. Ang iba pang mga disipulo ng Holy Saint Sect ay natigilan. Nang makabawi sila mula sa pagkabigla, si Harold at si Chang'e ay nawala sa gabi. Kabanata 2724. Kinuha ni Daryl ang Empress. Mabilis, abutin mo sila. Sa gitna ng mga daing ng bulalas, ang ipinagbabawal na lugar sa likuran ng bundok ay nasa isang kaguluhan. Ang mga alagad ay inisip na ang tao ay ang tunay na Daryl. Sa sandaling iyon, sa isang lugar sa gitna ng hangin sa itaas ng gate ng bundok, ang mga figure ni Zhang Ju at Daryl shuffled pabalik-balik. Ang dalawa ay marahas na nakipaglaban sa halos kalahating oras, at lumitaw na magkapantay. Ang mga ito mas nag-alala si Daryl habang tumatagal. Si Zhang Ju ay mayroong skybreaking axe, at sa gayon, ginawa ito mas mahirap para kay Daryl na patayin siya. Mas mahalaga, ang peking Daryl ay nawala upang sakupin si Chang'e, at ang mga kahihinatnan ay magiging mapanganib kung magawa niya iyon. Ang mukha ni Zhang Ju ay malungkot at balisa. Ang lakas ni Daryl ay lumakas na bigo si Zhang Ju na sakupin si Daryl kahit na siya nagkaroon ng skybreaking axe. Peter Patter, isang grupo ng mga tao ang sumugod din. Ito ang 5 altar masters ng Holy Saint Sect na si Ace Diana, Alan, Jet, at ang iba pa, pati na rin ang daan-daang mga disipulo ng mga pili. Narinig nila ang laban at nagmamadali sa pasukan ng bundok upang tingnan. Sina Zhang Ju at Daryl's expressions ay tumingin bahagyang komplikado nang mapagtanto nilang inalerto nila ang banal na sekta ng santo. Ang mga disipulo ng banal na sekta ng santo ay natigilan. Ano ang nangyayari? Bakit nag-aaway si Zhang Ju?
Malamig na kumislap ang mga mata ni Alan nang mapansin niyang kalaban ni Zhang Ju si Daryl. Sumigaw siya, sumingit ka na ang aming ipinagbabawal na lugar. At ngayon, mayroon ka na nagsimulan ng away kasama si Zhang Ju. Ginamo ni Alan si Zhang Ju bilang kilalang panauhin, at naramdaman niya iyon si Sandhurst ay isang taong hindi mahalaga. Nagkaroon ng pandemonium. Bakit napasok ni Sandhurst ang bawal na lugar at nawala ulit? Bakit niya nilalabanan si Zhang Ju? Ang mga mata ng lahat ay nakalock kay Daryl, walang oras si Daryl na mag-isip ng solusyon. Sumigaw siya, huwag kayong magkamali lahat. Ako si Daryl. Ang sumama kay Zhang Ju ay hindi ako. Ano, nabigla ang lahat. Iyon si Daryl, bakit hindi siya kamukha ng dati? Si Daryl ay gumugol ng 3 taon sa Wild Deserted Secret Region? At may 3 karagdagang peklat sa kanyang mukha, ang kanyang ugali at hitsura ay hindi na katulad ng dati. Sa makatuwid, ang mga alagad ng banal na sekta ng sekta ay nagulat. Kid, sinisisi at sinigawan ni Zhang Ju, itigil ang pag-arte. Alam ko na ikaw ay tagasunod ni Daryl, at ipinadala ka niya sa banal na sekta ng santo para sa isang layunin. Mas mabuti mong isuko mo ang sarili mo ngayon na nahuli ka. Tumingin-tingin si Zhang Ju at nagpatuloy na sinabi, lahat, nagpapahinga lang ako ngayon. Biglang hiniling sa akin ng taong ito na lumabas at sinabi sa akin na mayroon siyang sasabihin sa akin na mahalaga. Inambush niya ako agad paglabas ko dito. Talagang may pagtitiwala ako kay Daryl, at sinamahan ko siya sa Holy Saint Sect, upang makipagtagpo kay Empress Chang'e at humingi ng tulong sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na magkukunwari siya laban sa akin. Nagluto si Zhang Ju ng ilang mga kwento upang ipaliwanag ang sitwasyon. Siya ay parang isang matuwid na nabiktima ng pagkana ni Daryl na si Zhang Ju na nais na labanan at sakupin si Daryl ng mabilis, ngunit hindi niya inaasahan ang mabangis na labanan na magtatagal ng matagal, na kalaunan ay inalerto ang banal na sekta ng santo mga alagad. Gayunpaman, si Zhang Ju ay isang tuso at tuso na tao. May naisip siyang kwentong mapaninira kay Daryl. Galit na galit si Daryl. Si Zhang Ju ay labis na mapanira. Nagsinungaling siya at binaligtad ang lahat at iniugnay si Daryl kay Harold, ang peking Daryl. Dugong bata. Galit na galit si Alan na humakbang siya at itinuro kay Daryl at sinumpa, alam kong wala kang mabuting balak pagdating mo rito. Bakit ka pinapunta ni Daryl dito? Sabihin mo sa amin ang totoo. Ang kalokohan. Si Daryl ay walang imik sa akusasyon ni Alan. Malinaw na sinabi niya na siya ay si Daryl, ngunit pinili ni Alan na maniwala sa kalokohan ni Zhang Ju. Kabanata 2725. Hindi rin masisi ng isa si Alan. Nang unang lumabas si Daryl sa Holy Saint Sect, inangkin niyang siya si Sandhurst. Sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, hindi maniniwala si Alan sa kanyang mga salita. Sa kabaligtaran, ang mga salita ni Zhang Ju ay parang mas nakakumbinsi. Bukod kay Alan, lahat ay may hilig din sa mga salita ni Zhang Ju. Si Diana lang ang nakatayo doon na nakatingin kay Daryl na may magkasalungat na emosyon. Ikaw ba si Daryl? Mahinang tanong ni Diana. Si Diana ang Panginoon ni Daryl. Nang sumali si Daryl sa Holy Saint Sect, gumugol siya ng kalahating buwan kasama si Diana. Walang sinuman sa Holy Saint Sect ang higit na nakakakilala kay Daryl kaysa kay Diana. Kahit na napansin ni Diana na ang hitsura ng tao ay medyo naiiba mula sa mukha ni Daryl mula sa mga 3 taon na ang nakalilipas, ang ugali niya ay pareho. Guro, ngumiti si Daryl at humingi ng tawad kay Diana. Pasensya na hindi kita binisita ng unang pagbalik ko. Sina Diana at Senior Sister Donna lang ang mga taong nagtrato ng maayos kay Daryl sa Holy Saint Sect. Altar Master Diana, sigaw ni Alan at ninisyon si Diana. Hindi mo ba nakikita na siya ang tagasunod ni Daryl? Paano siya naging Daryl? Naniniwala ka ba sa mga kasinungalingan niya? Tumingin si Alan kay Daryl. Mabilis. Sabihin mo sa amin kung bakit ka pinapunta ni Daryl dito. Nga pala, nasaan si Daryl? Balisa at galit si Daryl nang gawing mas mahirap ang sitwasyon ni Alan. Napakasimple ng isip niya. Hindi ko talaga alam kung paano siya nakaupo bilang altar master ng Ryukon Gold. O hindi. Ang ilang mga alagad ay sumugod sa takot, sila ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang baga na walang tigil. Daryl ay kinuha si Empress Chang'e. At sinaktan niya ang marami sa aming mga alagad. Pangunahin ng mga nasugatang alagad ay ang mga nagpatrolya sa ipinagbabawal na lugar. Nagulat ang lahat nang marinig ang nangyari na kinuha ni Daryl kay Empress Chang'e. Huli na.
Labis ang pagkabigla at takot ni Daryl. Si Chang'er ay hindi mahina paano siya nahuli ng peking Daryl na iyon. Zhang Ju chuckled sa sarili. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit napasaya siya sa loob. Hindi siya binitiwan ni Harold. Tulad ng inaasahan, naging maayos ang pagdukot sa kanya kay Chang'er. Tinuro ni Zhang Ju si Daryl at sumigaw, "Hoy, anak! Nagsinungaling ka sa akin at sadyang nagdulot ng kaguluhan dito, upang makalikha ng isang pagkakataon para makuha ni Daryl si Chang'er, tama ba?" Ano ang isang kamangha-manghang diskarte? Ang mga mata ni Zhang Ju ay kuminang ng matagumpay. Daryl, hindi mo kailanman malilinaw ang iyong pangalan ngayon. Hindi kailanman. Asya ng mukha ni Daryl. Hindi niya ginawa, marunong tumanggi dyan. Si Zhang Ju ay talagang tuso at magaling magsalita, ginawang kalamangan niya ang mga bagay. Wow! Galit na galit si Alan at ang iba pa matapos marinig ang mga salita ni Zhang Ju. Abutin mo siya. Malamig na sinabi ni Alan. Ang kanyang panloob na lakas ay nagtulak sa kanyang figure pataas. Kasabay nito, isang long sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Kung hindi mo siya mahuli, patayin mo lang siya on the spot. Di nagtagal, ang mahabang salita ni Alan ay halos nasa dibdib ni Daryl. Kinuyam ni Daryl ang kanyang mga kamao at binitiwan ang kanyang galit. Sumigaw siya, "Tayong lahat ba mga tanga? Sinabi ko sa iyo, ako si Daryl. Ang kumuha kay Chang'er ay peke. Bakit hindi mo ako paniniwalaan?" Pagkatapos, inilapag ni Daryl ang Heavenly Halberd sa kanyang dibdib upang harangan ang atake ni Alan. Hlang! Nagsalpukan ang Heavenly Halberd at ang longsword at nakagawa ng isang malakas na tunog. Napailing si Alan nang itapon siya ng epekto pabalik. Umubo siya ng isang subo ng dugo. Napakalakas. Pinigilan ni Alan ang sarili at blankong nakatingin sa Heavenly Halberd sa kamay ni Daryl, napatulala siya. Kaya, nagsasabi ng totoo ang lalaking ito, siya si Daryl. Iisa lamang ang Heavenly Halberd sa mundo. Matapos matuklasan ang sinaunang libingan ni Lu Bu, ang Heavenly Halberd ay nahulog sa mga kamay ni Daryl, at hindi nito binago ang may-ari. Kabanata 2726. Habang iniisip ni Alan, mas nag-alala siya. Si Daryl talaga ang taong iyon. Sinadya niyang gamitin ang peking pangalan. Malinaw na sinusubukan niyang mapahiya ang Holy Saint Sect. Naalala niya kung paano pinilit ni Daryl ang buong Ryukyu altar na humingi ng tawad kay Donna noong tinatrato niya si Tina. Naramdaman ni Alan na napahiya siya. Hindi katakataka na tinulungan niya ng gusto si Donna, siya si Daryl. He chuckled inwardly. Zhang Ju, na nagmamasid mula sa tagiliran, malamig na ngumiti. Tumingin siya kay Daryl at sinabing, "Binata, mukhang pinagkakatiwalaan ka talaga ni Daryl. Pinayagan ka pa niyang gamitin ang kanyang sandata, ang Heavenly Halberd. Pinapayagan ka ni Daryl na magkaroon ng Heavenly Halberd upang magamit mo ito upang hadlangan ang mga tao mula sa Holy Saint Sect habang bumibili siya ng oras upang makuha si Lady Chang'er, tama ba?" Mukha namang nakakahiya ang mukha ni Zhang Ju nang sinabi niya iyon. Talagang mapagmasid ang lalaki. Alam niya na naisip ni Alan ang pagkatao ni Daryl. Hindi siya nag-isip ng dalawang beses upang lumikha ng karagdagang pagkalito. Mas hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni Daryl at ng Holy Saint Sect, mas maraming iyon ay makikinabang sa kanya. Ang mukha ni Daryl ay naging berde, ginusto niya kay Alan na pumatay kaagad kay Zhang Ju. Si Zhang Ju ay masyadong kasuklam-suklam, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-uudyok sa amin. Buntong hininga. Gayunpaman, nang marinig niya iyon, isang malamig na sulyap ay nagmula kay Alan habang siya ay galit na sumisigaw. "Young man, kahit na mayroon kang Heavenly Halberd ni Daryl, ang Holy Saint Sect ay hindi isang lugar kung saan ka makakagawa ng kabangisan." Si Alan ay hindi bobo, alam niyang ang nasa harap niya ay si Daryl. Gayunpaman, siya ay ang Ryukyu Altar Master na tatangi ang kanyang posisyon. Nakakahiya naman para aminin niya na nagkamali siya. Pinakamahalaga, nagkaroon ng alitan si Alan kay Daryl. Sa sandaling iyon, hiniling niya na gamitin ang pagkakamaling iyon upang patayin si Daryl. Sinabi na sa iyo ni Alan, "Ako si Daryl at si Zhang Ju ay isang masamang tao, paano ako nagtitiwala sa kanyang mga salita?" Kinuyam ni Daryl ang kamao, kumulo ang galit niya. "Itigil ang kalokohan, mamatay ka na ngayon." Hindi nais ni Alan na mag-aksaya ng mas maraming oras. Isang malakas na dagandong ang narinig nang umikot ang pulso at ang kanyang longsword ay nakatuon kay Daryl. Siningil ulit niya, "Ibaba mo siya bago tayo magsalita ulit. Young man,
kahit na kung ikaw ang totoong Daryl o kung hindi man, dapat kang sumuko ngayon. Sa parehong oras, si Jet at maraming mga kasapi ng elite ay umungal at nagsingil ng pasulong. Sa isang iglap, napalibutan nila si Daryl. Bang! Ang langit na halberd ni Daryl ay hindi tumigil sa pagtatanggol nito. Gayunpaman, maraming tao, at walang paraan para ipagtanggol niya ang lahat sa kanila. Wala siyang problema sa pagkatalo kay Alan, Jet, at iba pa. Gayunpaman, siya ay naging miyembro ng Holy Saint Sect, kaya wala siyang puso na saktan sila. Nagpasya siyang huwag gamitin ang buong lakas. Si Zhang Ju ay muling hamagod sa sarili. Pagkatapos, isang malamig na demonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Daryl, ikaw pa rin ang isang softie, paano mo ako magiging kalaban? Nais ni Zhang Ju na tulungan si Alan at ang iba pa upang maibagsak si Daryl. Gayunpaman, nang isaalang-alang niya ang kanyang sariling pagkatao, hindi niya iyon ginawa. Bukod, nang buhayin niya ang Skybreaking Axe upang labanan si Daryl, Zhang Ju ay naubos ang isang napakalaking bahagi ng kanyang panloob na enerhiya. Kailangan niya ng oras na iyon upang mabawi ng matalino. Ikaw, si Diana ay nakatayo pa rin sa gilid, at siya ay hindi ka panipaniwala nag-aalala. Siya ay nakasimangot at sinabi, itigil ang labanan, lahat ng kayo ihinto ang pakikipag-away. Inamin na ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit si Alan at ang mga taong iyon ay nakipaglaban pa rin sa kanya. Maghahabol na sana si Diana, ngunit masyadong magulo ang sitwasyon. Nag-aalala siyang baka saktan niya ang kanyang sariling mga tao. Sumuko si Diana at tumayo doon na tinatadyakan ang kanyang mga paa sa galit. Nagpanggap si Alan na hindi naririnig ang mga salita ni Diana at nagpatuloy sa pag-atake kay Daryl. Sa natitirang 10 minuto na ang lumipas, walang makakakuha kay Daryl. Lahat mula sa banal na sekta ng santo. Sa sandaling iyon, ang lakas ng panloob na enerhiya ni Zhang Ju ay halos mabawi. Ang mukha niya ay mukhang madilim na sinabi niya, hahayaan ko kayong hawakan ang lalaking iyon. Hahabulin ko si Daryl at ililigtas si Lady Chang'e. Kabanata 2727. Pagkatapos niyang magsalita, lumundag sa hangin si Zhang Ju at lumipad. Nais ni Zhang Ju na sumali kay Alan at sa iba pa upang salakayin si Daryl. Ngunit sa sandaling iyon, ang mahalagang bagay ay muling makasama si Harold at pagkatapos ay ganap na makontrol ang Lady Chang'e. Sa isang iglap lang ng mata, nawala si Zhang Ju sa kadiliman ng gabi. Salamat, Mr. Zhang. Si Alan, Jet, at iba pa ay nagkasundo na sumagot habang nakatingin kay Zhang Ju nang umalis sila. Pagkatapos, lahat ay nagtulungan at nagpatuloy sa pag-atake kay Daryl. Nag-alala at galit si Daryl, ang dalawang mata niya ay magpaputok na ng apoy. Ang lahat ba ng mga taong ito ay tanga? Si Zhang Ju at ang peking Daryl ay dinakip si Lady Chang'e at tumakas, at hindi pa nila ito nakikita. Hindi nais ni Daryl na magpatuloy sa labanan. Handa siyang maghanap ng pagkakataong makatakas. Masama kung si Lady Chang'e ay nakalapag sa mga kamay ni Zhang Ju. Sino ang gumagawa ng lahat ng ingay na ito sa Holy Saint Sect? Biglang may isang malalim at makapal na boses ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang anino ang mabilis na lumipad. Mukha siyang wizard na may malakas na aura. Siya ang Santos Saint Sect Saint Master, Lu Dongbin. Si Lu Dongbin ay nagtatanim ng bukod. Nakaramdam siya ng maraming mga panginginig mula sa ipinagbabawal na lugar sa likurang burol bago ang lahat ay magulo sa pasukan. Si Lu Dongbin ay nabigo sa nakakaabala, at sa gayon ay lumabas siya sa pag-iisa upang tingnan. Sa isang iglap lang ng mata, dumating si Lu Dongbin sa gitna ng plaza. Ang kanyang paningin ay nakalok kay Daryl. Madilim sa gabi, at naging 3 taon si Daryl ay nagbago ng malaki, kaya't hindi siya nakilala ni Lu Dongbin na Saint Master. Si Alan at ang natitira ay nagulat at natuwa nang makita nila si Lu Dongbin. Sumigaw si Alan, Saint Master, ang taong iyon ay tagasunod ni Daryl. Tinulungan lang niya si Daryl na agawin si Lady Chang'e, huhulihin namin siya para sa pagtatanong. Ngunit masyadong malakas siya. Si Alan ay mukhang galit na galit, at ang kanyang mga mata ay may mga pangit na paningin sa kanila. Napagtanto niya na hindi alam ni Lu Dongbin na ang tao ay si Daryl. Sa makatuwid, ito ang perpektong pagkakataon upang patayin ang Saint Master na patayin si Daryl. Kahit na malakas ang kapangyarihan ni Daryl, hindi siya magiging laban-laban sa Saint Master. Ang mukha ni Lu Dongbin ay nagbago.
Si Lady Chang'er ay dinukot ni Daryl ang taong iyon ang kasabwat niya tumakbo kaagad si Lu Dongbin papunta kay Daryl. Sinubukan niyang maghari sa kanya galit paano ka naglalabag sa Holy Saint Sect at bastos kay Lady Chang'er. Bang! Isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa katawan ni Lu Dongbin. Sa instant na iyon, nag-freeze ang hangin sa paligid nila. Napakalakas nito at hindi inaasahang puwersa at lakas na kapanlulumo at nakakatakot. Sa sumunod na segundo, itinaas ni Lu Dongbin ang kanang kamay at sinuntok si Daryl. Ang kapangyarihang iyon nagulat si Daryl nang maramdaman niya ang malakas na aura, nais niyang ipaliwanag, ngunit wala siyang pagkakataon na magsalita sa ilalim ng ganoong kalakas na presyon. Maaari lamang niyang hawakan ang Heavenly Halberd at magpatuloy upang salubungin siya. Hindi naglakas loob si Daryl, pinapagana niya ang lahat ng kanyang panloob na lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Bang! Ang matinding lakas ay bumagsak papunta sa Heavenly Halberd. Nararamdaman ni Daryl ang isang malakas na alon ng kapangyarihan na kumatok sa kanya. Napaungol siya at umatras ng 12 hakbang. Kumulo ang kanyang dugo, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Lu Dongbin ay tunay na nangungunang Saint Master, ang kanyang kapangyarihan ay talagang kakilakilabot. Pinapagana ko ang lahat ng aking panloob na lakas, ngunit halos hindi ko nakaya ang pag-atake niya. Kabanata 2728 Saint Master. Nang makita niya iyon, labis na nag-alala si Diana. Halos tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sumigaw siya, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi siya nais sabihin ni Diana na si Daryl iyon, ngunit ginambala siya ni Alan. Altar Master Olsen, hindi mo na kailangang magsalita sa ngalan ni Daryl. Si Alan ay mukhang nakakapangilabot sa isang masamang malamig na ngisi. Alam ng lahat na si Daryl ay iyong alagad, ngunit dinakip niya si Chang'er, walang pagpapatawad sa kanyang krimen. Ang taong ito ang kasabwat niya, hindi natin siya bibitawan. Binuka ang bibig upang magsalita. Nang sumali ka sa banal na sekta ng santo, nasa mga teenager ka lamang. Mayroon kang isang malakas at agresibo na tauhan. Binalaan kita na huwag maging sobrang init ng ulo pagkatapos ng iyong paglilinang. At sinabi ko sa iyo na huwag bigyang diin ang mga gantimpala at paghihiganti. Gayunpaman, palagi kang kumilos ayon sa nais mo. Bagaman marami kang naiambag patungo sa Holy Saint Sect sa loob ng maraming taon, tinaasan mo lang ang antas ng iyong paglilinang. Sayang pa rin kung hindi mo nalampasan ang iyong kaisipan at pag-iisip. Natigilan si Saint Master Alan nang marinig ang mga salitang iyon. Ang malamig na pawis ay may balot sa buong katawan niya. Alam kong mali ako, ngumiti si Lu Dongbin at winigiwe ang kanyang kamay habang sinabi niya, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring maitama sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad. Malaking pagkakamali ang ginawa mo. Malinaw na niloko ni Zhang Ju ang lahat, ginamit ang ilang masasamang trick upang agawin si Chang'er, at pagkatapos ay sinisi si Daryl. Gayunpaman, dahil sa iyong personal na paghihiganti laban kay Daryl, pinabayaan mo si Zhang Ju, at halos pinatay mo ako nang hindi sinasadya. Mula ngayon, hindi ka na ang Ryukon Altars Altar Master. Pumunta sa likurang burol upang magnilay sa mali mong nagawa. Ano, nararamdaman ni Alan na parang siya ay tinamaan ng kidlat, lumuhad ang kanyang tuhod, at halos mahulog siya sa lupa. Nakadikit ang mga mata ni Alan kay Daryl. He chuckled inwardly sa Saint Master dito, kahit na makaligtas siya dito, tiyak na magdaranas ng malubhang pinsala si Daryl. Gayunpaman, ang taong iyon ay nagawa ng isang hit mula sa Saint Master, kaya hindi rin siya isang simpleng tao. Ikaw, Diana, nakasimangot siya at galit na galit habang nakatingin kay Alan. Galit na galit siya na hindi siya makapagsalita. Ano ang nangyayari kay Alan? Malinaw na ang tao ay si Daryl, paano niya hindi ito nakita? Hindi alam ni Diana na naisip na ni Alan iyon, gusto niya ng pagkakataon na matanggal si Daryl. Bumantong hininga, si Lu Dongbin ay tahimik na yumandar sa gitna ng hangin, walang mga pagbabago sa kanyang mukha. Ako hindi maisip na ang isang tagasunod ni Daryl ay magkakaroon ng napakahusay na kasanayan na kaya niya ang aking pag-atake. Mahigpit na pinagmasdan ni Lu Dongbin si Daryl. Whoosh! Sa isang malakas na tunog, isang Buddhist whisk ang lumitaw sa kamay ni Lu Dongbin. Ang Buddhist whisk ay kay Lu Dongbin, sandata. Ginawa ito mula sa 10,000 taong gulang na malamig na bakal at 1,000 taong gulang na sinulid na sutla ng yelo.
Tulad ng Chang'e Star at Moon Sword, ang lakas nito ay lumampas sa ranggo ng lila, ito ay sandata na malapit sa isang engranding sandata. Napabuntong hininga, nang inig ang katawan ni Diana nang makita niya ang Buddhist twist ni Lu Dongbin. Ang maamo niyang mga daliri ay nakakulong sa mga kamao, nag-aalala siya para kay Daryl. Seryoso si Saint Master, may problema si Daryl. Emosyonal talaga si Alan na activate ng Saint Master ang kanyang sandata, tiyak na mamamatay si Daryl. Tulog. Ang noo ni Daryl ay may balot na malamig na pawis nang maramdaman niya ang madilim at malalim na ekspresyon ni Lu Dongbin na kaysa ng hindi matukoy na presyon sa kanyang paligid. Napalunok siya ng laway. Kung talagang aatakihin ako ni Lu Dongbin, natatakot akong hindi ko siya mapigilan. Bang! Si Lu Dongbin ay hindi nag-aksaya ng oras, tinaas niya ang kamay niya at kumaway. Isang malakas na spiritual aura ang umikot sa kalangitan at lupa. Susunod, isang hugis ng yin-yang bagwa ang natipon at sisingilan kay Daryl. Hindi nag-atubili si Daryl, tinipon niya kaagad ang White Lily Coal Flame at bumuo ng isang panangga na kalasag sa harap niya. White Lily Coal Flame, nang makita niya ang puting apoy ay nakabuo ng isang liryo na anyo. Ang mukha ni Lu Dongbin ay nagbago, may napagtanto agad siya, si Daryl, iyon ay hindi tama. Hindi ba sinabi ni Alan na ang tao ay kasabwat ni Daryl? Si Daryl lamang ang nagtagumpay na makuha ang White Lily Coal Flame. Ngunit ang taong ito ay gumagamit ng White Lily Coal Flame para sa isang proteksyon na kalasag. Sino pa ang maaaring maging iyon kung hindi Daryl? Nais ni Lu Dongbin na bawiin ang panloob na enerhiya sa loob ng hugis ng bagwa, ngunit huli na. Bang! Narinig ang isang malakas na putok ng langit bago masira ang proteksyon ng White Lily Coal Flame. Pagkatapos, si Daryl ay umungol bago ang panginginig ng bato ay itinapon siya 100 metro paatros bago siya napunta sa lupa ng matindi. Naubos na ni Daryl ang kanyang panloob na lakas nang magtanggol siya laban sa atake ni Lu Dongbin. Nang makilala niya ang pinakabagong pag-atake ni Lu Dongbin, walang paraan na maaari niyang ipagtanggol ang sarili. Siya ang sikat na Taoism Master. Daryl, gulat na sigaw ni Diana. Sumugod siya kaagad upang suriin ang mga pinsala ni Daryl. Ang lalaki ay mayroong 13 nagtamo ng matinding pinsala at nahimatay. Kasabay nito, unti-unting lumapag si Lu Dongbin. Napakunot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Daryl at nagmamaktol, isang kahihiyan. Sa kabutihang palad, hindi ko nagamit ang lahat ng aking lakas. Kabanata 2729. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Lu Dongbin ay komplikado sa kanyang puso. Bilang Saint Master ng Holy Saint Sect, isang Taoism Master, napagkamalan niyang si Daryl bilang iba. Nakakahiya naman. Buntong hininga. Nang marinig iyon ng lahat, nagkatinginan sila. Naguluhan sila at hindi nila ito maintindihan. Handa ang Saint Master na patayin ang kasabwat ni Daryl, bakit siya nagsisi sa isang kisap mata. Natawa si Alan habang naglalakad pasulong at nakita niyang nakapikit ang mga mata ni Daryl, mukhang mapatla ang lalaki. Natuwa siya nang sinabi niya, tingnan natin kung mamamatay ka sa oras na ito. Pagkatapos, nakita niya ang seryosong titig ni Lu Dongbin. Nanginginig ang puso ni Alan na pagtanto niya na nag-overreact siya. Pinaikit niya agad ang bibig niya. Alan, bumantong hininga si Lu Dongbin at inutusan si Diana at ang iba pa. Dalhin mo siya sa mga manggagamot. Pagkatapos, bumaba kaagad sa burol upang siyasatin kung nasaan si Lady Chang'e. Huwag gumawa ng anumang pagkakamali. Opo, ang lahat ay sumagot ng buong pagkakaisa pagkatapos nilang matanggap ang kanilang mga order. Pagkatapos, inayos ni Diana ang 2 disipulo na dalhin si Daryl sa mga manggagamot. Nang makaalis na ang lahat, tumingin si Lu Dongbin kay Alan at sinabi, sumama ka sa akin. Tumango agad si Alan, naramdaman niya ang hindi kilalang pag-aalala sa kanyang puso. Napagtanto ba ito ng Saint Master? Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa lihim na silid kung nasaan si Lu Dongbin paglilinang sa sesiyusyon. Naupo si Lu Dongbin na nakakross ang paa. Inutusan niya si Alan na isara ang pinto bago siya mahinahon na nagtanong, Alan, anong nangyari ngayong gabi? Kahit hindi malakas ang boses niya, matatag. Sect Master. Isinubo ni Alan ng malambing ang kanyang laway bago niya ibinahagi ang buong sitwasyon. Napasinghap si Lu Dongbin nang maunawaan ang sitwasyon. Parang seryoso siya habang sinabi niya, pagdating ko, alam mo na si Sandhurst, si Daryl.
Di ba bakit mo pa sinasabi na kasabwat siya ni Daryl? Mukha namang galit si Lu Dongbin. Gusto mo akong gamitin upang matanggal si Daryl dahil pinahiyak ka ni ate noong una siyang sumali sa aming sekta, tama ba? Ang katawan ni Alan ay nanginginig, nagulat siya, kaya, alam na ni Saint Master ang tungkol sa lahat ng pag-aalangan ni Alan. Pagkatapos, yumuko siya at lumuhod sa harap ni Lu Dongbin. Saint Master, nagkamali ako, mangyaring parusahan ako. Nang sinabi niya iyon, mukhang nahihiya si Alan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin na parang naisip niyang magpapasword. Ako ang altar master ng Ryukon altar. Kahit na ang aking mga aksyon kanina ay isang maliit na selfish, mananatili pa rin sa tabi ko si Saint Master. Si Daryl ay isang tagalabas pa lamang. Nang makita niya kaagad na inamin ni Alan ang kanyang mga maling ginawa, walang ipinakita na emosyon ang mukha ni Lu Dongbin. Sa sandaling iyon, ang lihim na silid ay natatangi ng tahimik. Ang nakapalumbay na kapaligiran ay naramdaman ng puso ni Alan na medyo hindi mag-alaw nang maramdaman niya ang nakaka-depress na pressure. Alan, sa wakas, bumantong hininga si Lu Dongbin at dahan-daang